Kalimutan mo na ang mga kwento ng lola mo. Yung mga kwentong may naririnig kang sa bubong ninyo. Yung may lumilipad na kalahating katawan sa ibabaw ng puno ng saging. Yung kailangan mo daw ng bawang at asin para makatulog ng mahimbing sa probinsya. Kalimutan mo yon kasi nalaman ko na ang totoo. Hindi na sila nakatira sa probinsya. Bakit pa sila magtsatsaga sa malalayong baryo kung saan lahat ay magkakakilala at madali silang mahuli? Nandito na sila sa syudad, sa mga lugar kung saan walang pakialam ang mga tao, sa mga high-rise condo. 2 taon na ako nakatira sa 25th floor ng isang condo sa Ortigas. Mag-isa, nagtatrabaho bilang freelance programmer kaya laging puyat. Katabi ng unit ko ang Unit 2504. Ang nakatira doon ay si Miss Elena. Maganda siya, maputla, lagi nakasuot ng long sleeves o kaya turtleneck kahit ang init-init sa Pilipinas. Nagtatrabaho daw siya sa isang call center kaya gabi lagi ang pasok niya. Mabait naman siya eh. Madalas siyang ngumingiti kahit na parang hindi umaabot sa mga mata niya yung ngiti na yun. Nagsimula ang lahat nung napansin ko yung mga delivery niya. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may kumakatok sa pinto niya. Mga delivery rider na balot na balot. Hindi sila nag-iiwan ng pagkain galing fast food. Ang iniiwan nila, mga itim na trash bag na may tumutulong pulang likido. Minsan, amoy kalawang, amoy bakal, amoy sariwang dugo. Nung tinanong ko siya isang beses sa elevator kung ano yon, tumawa lang siya. Raw meat. Diet kasi ako. Exotic meats, fresh from the province. Naniwala naman ako. Hanggang sa nawala si Muning, yung pusang gala na pinapakain ko sa fire exit. Isang gabi, bumabagyo. Nawala ng kuryente sa buong building. Nakatayo ako sa tabi ng sliding glass door ko sa balcony. Nakatingin sa labas. Inuulit ko. Nasa 25th floor ako. Wala kang makikita sa labas, kundi ang itim na kalangitan at ang ulan. Pero, may narinig ako. Galing sa labas, sa exterior glass wall ng building, may umaakyat. Sumilip ako ng bahagya. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko siya. Si Miss Elena. Wala siyang suot. Nakadikit ang buong katawan niya sa basa at madulas na salamin ng building. Parang isang malaking gagamba. Mahaba ang mga kuko niya na bumabaon sa mismong konkreto. Ang leeg niya nakaikot ng 180 degrees. Nakatingin siya ng diretso sa akin. At sa bibig niya, kagat-kagat niya ang dugo ang kwelyo ni Muning. Napatago ako sa likod ng kurtina. Pinigilan ko ang paghinga ko. Narinig na rinig ko ang paggapang niya papunta sa balcony ng Unit 2504. Rinig ko ang pagbukas ng sliding door niya. Bumalik ang kuryente kaninang umaga. May kumatok sa pinto ko. Si Miss Elena. Nakasuot ng paborito niyang turtleneck at may hawak na Tupperware. "Hi neighbor," sabi niya. At sa pagkakataong ito, umabot ang ngiti niya sa mga mata niyang itim na itim. "Nagluto ako ng dinuguan. Gusto mo? Huwag kang mag-alala. Malinis to." Hindi na sila natatakot sa bawang o sa asin. Nakikisabay na sila sa ating nag-e-elevator, nagpapadeliver.
Baka nga kaopisino mo pa yung isa. Kaya kung nakatira ka sa condo, lalo na sa mataas na floor, at may narinig kang kumakatok sa bintana mo sa madaling araw, huwag na huwag mong bubuksan ang kortina. Dahil baka hindi ulan ang kumakatok.